Sa pagsisimula ng pelikula, makikita ang South Galaxy na nawawasak. Naramdaman ito ni King Kai, at sa kanyang pakiramdam ay ang kanyang galaxy na ang susunod. Habang nasa isang picnic ang mga Z-Fighters, dumating ang isang napakalaking spaceship. Lumabas ang isang grupo ng mga sundalo at si Paragus, isa sa iilang nakaligtas na mga Saiyan. Inilahad niya na siya ay gumawa ng isang bagong planet Vegeta at nais niya itong pamunuan ni Vegeta. Noong una ay tumanggi si Vegeta, ngunit sinabi ni Paragus na si Vegeta lamang ang makakatalo sa Legendary Super Saiyan, kasunod ng pagtawag sa kanya ng King Vegeta. Sina Gohan, Krillin, Oolong, ang lasing na si Master Roshi, at Future Trunks ay umalis kasama si Vegeta. Si Goku ay naghihintay kasama si Chi-Chi para sa isang interview sa paaralan upang subukang maipasok si Gohan sa cram school. Habang nasa interview, si Goku ay tinawag ni King Kai at pagkatapos ay nag-teleport sa planeta nito. Pagdating ni Goku, ipinaalam sa kanya ni King Kai ang tungkol sa Super Saiyan na nagwasak sa South Galaxy. Sinubukan ni Goku na pakiramdaman ang ki ng Saiyan, at naramdaman niya ang isang mahinang ki. Pagkatapos ay gumamit siya ng instant transmission para makarating sa pinanggalingan ng enerhiya, kung saan nabigla siya sa pagkasira ng lugar, pati na rin sa napakalaking enerhiya na iniwan ng Super Saiyan. Di nagtagal, dumating ang mga Z-Fighters sa bagong planet Vegeta. Ipinakilala ni Paragus kay Vegeta ang kanyang anak na si Broly. Isang ulat ang kanilang natanggap na ang Legendary Super Saiyan ay umaatake sa ibang planeta. Isinama ni Vegeta si Broly upang mag-imbestiga. Lumabas sina Gohan, Trunks, at Krillin upang imbestigahan ang bagong planet Vegeta. Nakita nila ang isang slave colony na nagmimina sa planeta upang magpadala ng enerhiya sa palasyo. Ang mga ito ay pinagmamalupitan ng mga sundalo ni Paragus. Nakialam si Gohan at ang iba pa, at natakot ang mga sundalo at tuluyang umalis. Habang nagpapakitang gilas si Krillin, hindi sinasadyang nasuntok niya si Goku sa mukha nang mag-teleport ito. Dumating si Paragus at tinawag si Goku na Kakarot. Sinabi niya na kilala niya ang ama ni Goku na si Bardock at inimbitahan sila sa palasyo upang maghapunan. Habang kumakain, naisip ni Goku na ang ki ni Paragus ay hindi tumutugma sa enerhiya na sinundan niya upang makarating sa planeta. Samantala, pinagmamasdan ni Paragus ang Comet Kamori na malapit nang tumama sa planeta. Di nagtagal, bumalik sina Vegeta at Broly mula sa pag-iimbestiga. Masayang binati ni Goku si Vegeta at kasunod nito, naramdaman niya ang masamang titig ni Broly sa kanya. Halos sumiklab ang isang away sa pagitan ni Goku at Broly, hanggang sa mapakalma ni Paragus si Broly sa pamamagitan ng mind control device sa kanyang ulo. Inihayag na noong bata pa si Broly ay isa itong bayulente at hindi kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Nang sinubukan ni Paragus na pigilan si Broly, tinamaan ni Broly si Paragus sa mukha, at nabulag siya sa kanyang kaliwang mata na nag-iwan ng kapansin-pansing peklat. Pagkatapos ng insidenteng ito, natakot si Paragus sa hindi natural na lakas ni Broly, kaya napilitan siyang magpagawa ng mind control device sa isang siyentipiko upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang makitang gumana ang mind control device, nagpasya si Paragus na gamitin si Broly upang sakupin ang kalawakan. Nang maglaon, sa gabing iyon, pumasok si Paragus sa silid ni Broly at sinubukang alamin kung bakit nilalabanan ni Broly ang kanyang kontrol, hanggang sa napagtanto niyang ipinanganak sina Goku at Broly sa parehong araw. Si Broly ay ipinanganak na may power level na 10,000 habang si Goku ay ipinanganak na may power level na 2. Sinasabing si Goku ay palaging umiiyak, dahilan upang hindi makatulog si Broly ng ilang araw. Mula noon, si Broly ay nagtanim ng sama ng loob kay Goku, at ang pagdating ni Goku ay malamang na dahilan kung bakit siya lumalaban sa kanyang kontrol. Matapos pagnilayan ni Paragus ang nakaraan, isang galit na Broly ang umatake kay Goku. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban sa kagubatan at sa laban na ito, makikita si Broly sa kanyang Super Saiyan Type A na anyo. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Goku ang malakas na enerhiya ni Broly at napagtanto niya na ito ang enerhiya ng Legendary Super Saiyan na kanyang sinusundan. Dumating si Paragus upang kontrolin si Broly. Nahirapan siyang gawin ito ngunit sa kalaunan ay nagawa din niyang mapakalma si Broly. Pagkatapos ay umalis ang mag-ama upang bumalik sa palasyo. Kinabukasan, habang sina Vegeta at Broly ay papunta sa spaceship,
Lumitaw si Goku at inilantad na si Broly ay ang legendary Super Saiyan. Dahil dito, nagpasya si Paragus na ibunyag ang katotohanan kung bakit niya dinala si Vegeta at ang iba pa sa planeta. Inilahad niya na isang kometa ang papalapit sa planeta at wawasakin ito kasama ang mga Saiyan. Sinabi rin niya na ang planet Earth ang kanyang talagang pakay. Naglakad si Broly patungo kay Goku habang isinisigaw ang pangalang Kakarot ng paulit-ulit. Nag-transform sa isang Super Saiyan si Vegeta at inatake si Broly ngunit wala itong epekto. Nag-power up si Broly at nakawala sa kontrol ni Paragus, at tuluyang nag-transform sa isang napakalaki at makapangyarihang legendary Super Saiyan. Tila ng lambot si Vegeta nang makita ang pinakamakapangyarihang Saiyan. Sinabi ni Broly na si Kakarot ang una niyang papaslangin. Habang nakikipaglaban sina Goku at Gohan kay Broly, inihayag ni Paragus kay Vegeta ang tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya at kanyang anak sa mga kamay ng ama ni Vegeta. Nang malaman ni King Vegeta ang napakalaking battle power ng sanggol na si Broly, ipinagutos niya na patayin ito, sapagkat posible itong maging banta sa royal family ng mga Saiyan. Nang araw ding iyon, pinasabog ni Frieza ang planet Vegeta, ngunit dahil sa taglay na kapangyarihan ng sanggol na si Broly, nagawa nilang makaligtas at mamuhay sa ibang planeta. Magmula noon ay wala nang ibang hinangad si Paragus kundi ang makapaghiganti sa angkan ni King Vegeta. Samantala, sinabi ni Broly kina Goku na kung hindi nila siya lalabanan ng buong lakas, ay wawasakin na lang niya ang planeta. Nag-Super Saiyan si Goku, at sumunod sina Gohan at Trunks. Sumugod si Broly at nagsimula ang matinding sagupaan. Matapos ang unang round, dumating si Master Roshi upang labanan si Broly, ngunit dahil sa kalasingan ay puro kakengkoyan lang ang nawa nito. Ibinaling ni Broly ang kanyang atensyon sa mga alien na alipin na kasalukuyang nababalot ng takot at pagkatapos ay winasak ang kanilang planeta, na sumira sa kanilang pag-asa na makauwi dito. Sumugod si Broly at unang inatake si Trunks, kasunod ay si Goku, at kasunod si Gohan. Ang laban ay naging matindi at nananatiling yamado si Broly. Ang lakas ni Broly ay patuloy na tumataas at ang tatlong Saiyan ay walang laban sa kanya. Akmang tatapusin na ni Broly si Gohan ngunit dumating si Piccolo at iniligtas siya. Si Piccolo ay lumibot upang mamigay ng Senzu Beans sa lahat. Samantala, habang papalapit ang kometa sa planeta, tumakas sina Master Roshi gamit ang space capsule ni Piccolo. Nagpa siya ang apat na mandirigma na pagtulungan si Broly. Ngunit kahit ang lakas nilang apat ay hindi sapat at patuloy lamang silang binugbog ng legendary Super Saiyan. Sinubukan ni Piccolo na kausapin si Vegeta upang tumulong sa laban, ngunit tumanggi ito sapagkat aniya, wala silang laban sa lakas ng isang legendary Super Saiyan. Sinabihan siya ni Piccolo na duwag at huwag nang magpakita sa kanila kailanman. Samantala, patuloy pa rin si Goku sa pakikipaglaban kay Broly, ngunit kahit maliit na galos ay hindi niya ito mabigyan. Maging ang kanyang Kamehameha na ipinutok niya sa mukha ni Broly ay walang epekto rito. Muling nabuhayan ang loob si Vegeta dahil sa kanyang pride bilang prinsipe ng mga Saiyan at sumama sa paglaban kay Broly. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay madali siyang natalo ng legendary Super Saiyan. Nang maglaon, natagpuan ni Broly ang kanyang ama na si Paragus sa loob ng isang Saiyan space pod na nagtatangkang tumakas. Dinurog ni Broly ang pod at itinapon ito ng direkta sa kometa, na nagtapos sa buhay ni Paragus. Sinabihan ni Piccolo ang lahat na i-channel ang kanilang ki at kapangyarihan kay Goku para matalo niya si Broly. Sinimulan ni Piccolo ang pag-channel ng ki at sinundan nito nina Gohan at Trunks. Tumanggi si Vegeta, sapagkat naniniwala siyang isang kahihiyan para sa isang prinsipe ng mga Saiyan na ibigay ang kanyang ki sa isang mababang uri na Saiyan. Habang nagtitipon ng enerhiya, si Goku ay naghihirap sa mga kamay ni Broly, at patuloy na tinatanggap ang hagupit ng halimaw na Saiyan. Sa wakas, sa bingit ng pagkatalo, nakumbinsi ni Goku si Vegeta na tulungan siya, at dahil dito, tumaas ng husto ang enerhiya ni Goku. Kasabay ng pagsalpok ng kometa sa planeta, ginamit ni Goku ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng mga Z-Fighters at sinuntok si Broly sa sikmura, na tumapos sa legendary Super Saiyan. Tuluyang sinira ng kometa ang planeta. Dinala ni Goku sa space capsule ang mga Z-Fighters at ang mga natirang alipin. Sa pagtatapos ng pelikula,
sina Goku at Gohan ay nag-teleport sa kanilang bahay at sinalubong sila ng galit na si Chi-Chi. Nagustuhan nyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat! Nagsimula ang pelikula sa isang spaceship na lumilipad sa kalawakan at bumagsak sa Earth. Ito ay nagdulot ng paglitaw ng isang maliit na crater, at makikita ang isang malubhang na sugatan na si Broly na isinisigaw ang pangalang Kakarot. Habang lumalamig ang panahon, napuno ng tubig ang crater at nagyelo ito, na siyang nag-preserve kay Broly sa loob ng yelo. Makalipas ang 7 taon, sina Goten, Trunks, at Videl ay hinahanap ang Dragon Balls dahil gusto ni Videl na makita si Shenron. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang nayon na tinatawag na Natade Village. Pinamumunuan ito ng isang shaman na nagngangalang Melodia, na tila laging iniisip na ang lahat ng bagay sa mundo ay isang sumpa. Nagpakilala ang 3 sa mga taga-nayon at tinanong sila ng shaman kung saan sila nagmula. Sinabi ni Trunks na nagmula sila sa langit at ipinakita ni Goten ang kanyang kakayahan na lumipad. Sinabi ng punong nayon na si Zalador na ang mga residente ng Natade Village ay karaniwang tinatakot ng isang halimaw, at ang tanging pinagkukunan nila ng tulong ay ang pangangaral ng shaman. Sinabi ng shaman na ang tanging solusyon ay ang pagsasakripisyo ng mga bata upang maalis ang sumpa sa nayon. Ikinagalit ito ni Videl at sinabing ito'y isang pamahiin lamang na hindi dapat paniwalaan. Lumapit si Trunks sa shaman at sinabing tatapusin nila ang halimaw kapalit ng kwintas nito na nagtataglay ng isang Dragon Ball. Nagpa siya ang 3 na gumawa ng plano upang iligtas ang Natade Village sa halimaw sa pamamagitan ng pag-iwan ng pagkain para dito, at pagtatago sa isang malaking kaserola sa tabi nito. Nagutom ang 2 bata at kumuha ng mansanas si Trunks, ngunit hindi pinahintulutan ni Videl si Goten na naging sanhi ng labis na pag-iyak nito. Dahil ayaw tumigil sa pag-iyak ni Goten, binigyan siya ni Videl ng isang dumpling. Di nagtagal, lumitaw ang halimaw na isa palang dinosaur. Nilabanan ito ni Goten at Trunks at pagkatapos ay kinatay at kinain nila bilang hapunan. Nakuha ni Trunks ang Dragon Ball mula sa shaman. Lingid sa kanilang kaalaman, ang malakas na pag-iyak ni Goten ay narinig ng nakahimlay na si Broly na nagpaalala dito ng pag-iyak ni Goku noong sila'y mga sanggol pa, at ng kanyang pagkatalo dito noong sila'y nagharap sa New Planet Vegeta. Nagising si Broly at naging Super Saiyan. Kinaumagahan, nagising si Videl sa malalakas na pagsabog sa malayo at dali-daling siniyasat ang pinagmulan nito. Nakaharap ni Videl si Broly sa kanyang regular na Super Saiyan na anyo. Sumugod si Broly at inatake si Videl. Dumating sina Goten at Trunks at nang makita ni Broly si Goten, lumabas ang kanyang galit dahil napagkamalan niya itong si Goku, at agad na inatake ang 2 bata. Habang nakikipaglaban ang 2 batang Saiyan kay Broly, naramdaman ni Gohan ang isang malakas na enerhiya at agad na pinuntahan ito. Sa gitna ng labanan, nakita ni Goten ang huling Dragon Ball na kanilang hinahanap, kaya sinubukan ni Trunks na kunin ang atensyon ni Broly sa pamamagitan ng pag-uuyam at panunuya sa kanya hanggang sa makuha ni Goten ang Dragon Ball. Gayunpaman, tumama si Goten sa isang crate ng Crystal Balls at natabunan ng mga ito, dahilan upang maiwala niya ang Dragon Ball. Pinilit ni Trunks na subukang labanan si Broly ng seryoso upang bigyan ng pagkakataon si Goten na hanapin ang Dragon Ball na nakatago sa mga Crystal Ball. Sa kalaunan, nahanap ni Goten ang Dragon Ball at tinungo ang kinaroroonan ni Trunks, na kasalukuyang nagtatago sa likod ng talon dahil sa takot sa lakas ni Broly. Dumating si Goten dala ang magandang balita kay Trunks na agad na lumabas at sinabi kay Broly na katapusan na nito. Sinubukan na tawagin ni Goten si Shenron ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito lumabas. Dinampot ni Broly si Trunks at tinangkang baliin ang likod nito, hanggang sa mapaihi ito sa ulo ni Broly. Dumating si Goten at iniligtas si Trunks, kasunod ng pag-atake ng Eraser Cannon ni Broly na nagdulot ng malaking pagsabog. Nang malapit nang tapusin ni Broly sina Goten at Trunks, lumitaw si Gohan at iniligtas ang 2 nakababatang Saiyan. Matapos iligtas ang 2,
Ipinaliwanag ni Gohan na si Broly ay ang kinatatakutang legendary Super Saiyan na tinalo ni Goku 7 taon na ang nakakaraan. Sumugod si Broly kay Gohan at nagsimulang maglaban ang dalawa. Dumating si Videl at kiniliti si Broly. Nag-power up si Broly at lumipad sa ere na sinundan ni Gohan. Inatake ni Broly si Gohan ng kanyang Eraser Cannon, ngunit ang talagang puntirya pala nito ay ang 3 extra sa baba. Agad na lumipad si Gohan upang iligtas sila ngunit hindi siya nagtagumpay dahil sa lakas ng pagsabog. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding sugat sa 3 at si Gohan na lang ang natitira na nakatayo para harapin si Broly. Si Gohan ay nag-power up at naging Super Saiyan 2. Hindi nagpahuli si Broly at nag-transform ito sa kanyang legendary Super Saiyan form. Matapos ang isang maikling labanan, si Gohan, na ngayon ay bugbog sarado, ay nakahanap ng paraan upang talunin si Broly. Tinuhod ni Gohan si Broly sa mukha at pagkatapos ay tinira ng Ki Blast ang lava at nagpahabol sa ibabaw nito. Dahil dito, si Broly ay natabunan ng lava. Nawala ng malay si Gohan at malapit ng lamunin ng lava, ngunit iniligtas siya ni Piccolo. Pero imagination lang pala natin yun kasi si Krillin pala yun na suot ang damit ni Piccolo. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Broly mula sa lava na napapalibutan ng energy shield. Inatake niya si Krillin at kasunod ay si Gohan. Pinahirapan ng husto ni Broly si Gohan, at pagkatapos ay binigyan ito ng yakap ng pagmamahal na nakamamatay. Lumitaw si Videl at binato ng Crystal Shard si Broly, na nagbigay ng pagkakataon kay Gohan upang makawala. Nag-Super Saiyan si Gohan at itinira ang kanyang Super Kamehameha, ngunit sinabayan ito ni Broly gamit ang Omega Blaster. Ang mga Dragon Ball ay nahulog mula sa bag ni Goten at nagsimulang lumiwanag. Nagising si Goten at agad na pumunta sa tabi ng kanyang kapatid, nag-Super Saiyan at tumira din ng Kamehameha para tulungan si Gohan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanilang lakas upang itulak ang Omega Blaster ni Broly. Humingi ng tulong si Goten kay Shenron sa kanyang isipan at kasunod nito, narinig nila ang boses ni Goku mula sa kalangitan na sinasabing huwag silang magpapatalo kay Broly. Lumapag si Goku sa tabi ng kanyang 2 anak at nag-Super Saiyan, at kasunod ay itinira ang kanyang Super Kamehameha. Dahil dito, sinundan ni Broly ng maraming ki ang kanyang Omega Blaster upang palakasin ito. Samantala, nagising si Trunks at itinira ang kanyang Charged Ki Blast upang tulungan sina Gohan. Ang Ki Blast ni Trunks ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan ni Broly at ng kanyang Omega Blaster, na nagpahina dito. Nang makita ito ni Goku, itinodo nilang 3 ang kanilang kapangyarihan upang tuluyang tapusin si Broly. Natangay si Broly sa kalawakan at tuluyang nawasak sa araw. Kasunod nito, sumambulat ang mga Dragon Balls at wala na si Goku. Tinanong ni Videl si Gohan kung natalo niya si Broly, at nang sinabi niyang hindi siya ang nakatalo dito ay nagalit si Videl sa pag-aakalang pinaglilihiman siya nito. Nagtatapos ang pelikula kay Krillin na naiwang nakapagkit sa pader, at hindi ko mawari kung bakit niya isinuot ang outfit ni Piccolo. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat! Nagbukas ang pelikula sa isang grupo ng mga humanoid na may kakaibang kulay, na umuusbong mula sa mga tangke sa isang laboratorio. Ang mga siyentipiko na responsable sa mga nilikhang ito ay sina Dr. Cory at Dr. Nain. Ang kanilang amo na si Lord Jaguar ay nagpaplanong gamitin ang mga biohuman na ito upang maghiganti kay Master Pogi. Dahil hindi pa nababayaran ni Master Pogi si Android 18 ang premyong hinihingi niya para sa kanyang pagpayag na talunin siya sa 25th World Martial Arts Tournament, sinimulan ni Android 18 na wasakin ang bahay nito. Sinabi ng takot na si Master Pogi kay 18 na hindi pa niya nakukuha ang pera, ngunit hindi ito naniwala sa kanya at patuloy na winasak ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga pagsigaw ng takot ay narinig ni Krillin, Marron, Trunks, at Goten, na naghihintay sa labas. Si Menmen, na pinsan ni Lord Jaguar ay bumisita kay Master Pogi upang magbigay ng mensahe.
Napag-alaman na si Jaguar ay karibal ni Master Pogi sa martial arts noong sila ay mga bata pa, at iniimbitahan nito si Pogi na bumisita sa kanyang laboratorio upang labanan ang kanyang mga Bio Warriors. Tinanggihan ito ni Master Pogi, ngunit blinakmail siya ni Jaguar at sinabing ikakalat ang sekreto nito na madalas umihi sa kama noong bata pa siya. Sumang-ayon si Master Pogi at umalis papunta sa May Queen Castle kasama si Men-Men at Android 18, na sinundan nina Trunks at Goten na nagtago sa likod ng sasakyan. Sa kanilang pagdating, nakita ni Master Pogi ang mga Bio Warriors at agad na nagpakilala sa kanila, kasunod ng paglabas ni Lord Jaguar. Sinabi ni Jaguar na siya ay nag-set up ng isang tournament para kay Master Pogi upang labanan ang kanyang mga Bio Warriors. Agad na tumakbo si Master Pogi papunta sa arena at nagulat sa itsura nito. Kumpiyansang hinamon ni Pogi ang mga Bio Warriors ngunit nang ipinakita nila ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, natakot si Master Pogi at inutusan si 18 na labanan ang mga ito. Pumayag si 18 sa kondisyong babayaran siya ng karagdagang 20 million zeni ni Master Pogi. Samantala, habang sina Trunks at Goten ay kumakain sa ilalim ng lamesa, nakita nila ang isang pamilyar na mukha na walang iba kundi si Melodia, ang pari mula sa Nataday Village. Agad na nagtungo sa stage sina Goten at Trunks upang sumali sa laban. Nagsimula ang Battle Royale at madaling natalo ng tatlo ang mga Bio Warriors. Nagyabang si Master Pogi at sinabing hindi na niya kinailangang sumali sa labanan sapagkat sapat na ang lakas ng kanyang mga estudyante. Dahil dito, nagalit ng husto si Jaguar at inilabas ang kanyang pinakamalakas na Super Bio Warrior. Nang makita nina Trunks at Goten ang Super Bio Warrior, nagulat sila sapagkat ito pala ay walang iba kundi si Broly. Labis ang kanilang pagtataka sapagkat tinalo na nila ito kasama si Goku noong huling paghaharap nila. Kinumprante nila si Melodia at sinabi nito sa kanila na ibinente niya ang nagyelong dugo ni Broly kay Jaguar, at ang Super Bio Warrior ay clone ni Broly. Sinubukan ng dalawa na sirain ang clone ni Broly bago pa ito tuluyang makumpleto, ngunit naramdaman ito ni Broly at kumawala sa capsule. Dahil sa maagang paglabas ni Broly, hindi na kumpleto ang proseso ng pag-clone sa kanya at naging mistulang halimaw ito na tinawag na Bio Broly. Kasabay nito, tumagas ang culture fluid na kumukonsumo sa mga nabubuhay na nilalang na mapadikit dito. Habang nagsisitakas ang ibang mga siyentipiko, kinuha ni Melodia ang lahat ng pera sa safe ni Jaguar, ngunit hindi niya napansin ang likido sa kanyang likuran at agad siyang nilamon nito. Inutusan ni Jaguar si Bio Broly na salakayin si Master Pogi, na tumulo ang uhog dahil sa takot. Inutusan niya si 18 na labanan ang halimaw at pumayag ito kapalit ng karagdagang 20 million zeni. Nilabanan ni 18 si Bio Broly ngunit hindi niya kaya ang lakas ng halimaw. Ibinaling ni Bio Broly ang kanyang atensyon kay Master Pogi, na humingi ng timeout at nagpanggap na masakit ang tiyan. Iniligtas siya ni Trunks at sinabihan siyang patunayan ang kanyang lakas sapagkat siya ang World Champion. Hinarap nina Trunks at Goten si Bio Broly, at sa kanilang labanan, tila nakakasabay ang dalawang batang Saiyan sa lakas ng halimaw. Ngunit nang iwan ni Goten ang labanan upang iligtas ang ilang siyentipiko, ay agad na nagulpi ni Broly si Trunks. Bumalik sa labanan si 18 upang tulungan si Trunks ngunit siya rin ay binugbog. Dumating si Krillin at iniligtas siya. Sina Goten at Trunks ay muling lumaban kay Bio Broly, at sa gitna ng labanan ay muling iniwan ni Goten si Trunks upang iligtas si Master Pogi, dahilan upang mabugbog na naman si Trunks. Habang tinatapakan ni Broly sa ulo si Trunks, bumalik sa labanan si Goten upang tulungan ito ngunit hindi niya kaya ang halimaw ng mag-isa. Itinira ni Krillin ang kanyang Kienzon ngunit wala itong silbi. Nang makita ni Trunks kung paano lamunin ng culture fluid ang mga nilalang sa laboratorio, nagkaroon siya ng ideya kung paano tatalunin si Bio Broly. Inasar ni Trunks ang halimaw at nagpahabol dito. Inatake niya ito ng Finish Buster ngunit hindi ito tinamaan. Tila katapusan na ni Trunks, hanggang sa nabasag ang isang tangke na tinamaan ng Finish Buster, na naging sanhi ng pagbuhos ng culture fluid kay Bio Broly at nilamon nito. Sa kasamaang palad, ginawa lamang nitong mas malakas ang culture fluid, at sa lalong madaling panahon ay nagsimula itong bahain ang buong isla, na tila hindi mapigilan. Iniligtas ng mga Z-Fighters ang maraming tao kabilang sina Jaguar at Men-Men.
Ipinaliwanag ni Dr. Cory na dahil sa pagkonsumo ng culture fluid kay Bio Broly, lubhang lumakas ito at hindi magtatagal ay babalutin nito ang buong mundo. Samantala, naiwan si Master Pogi sa isla at sinubukan itong takasan ng likido sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig. Sa sorpresa ng lahat, ang culture fluid ay tumigas ng malapatan ng tubig dagat, kaya gumamit sina Trunks, Goten, at Krillin ng Triple Kamehameha upang lumikha ng tsunami. Ang buong isla ay binaha ng tubig dagat na nagpatigas sa lahat ng culture fluid. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naputol nang lumabas ang higanteng Bio Broly mula sa dagat. Gayunpaman, agad din siyang tumigas at naging bato dahil sa nabasa siya ng tubig dagat. Nang makita ang kanilang pagkakataon, agad na pinasabog ni Goten at Trunks ang higanteng estatwa ni Bio Broly, na tuluyang nagbura ng bakas ni Broly sa universe. Samantala, sa kabilang mundo, ipinaalam ni Bubbles kay Goku na si Broly ay nagdudulot ng gulo sa impyerno at kailangan siyang pigilan ni Goku at Pikkon. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!